takot manloloko. Tiyak na arestado pag resolba ng problema. Yan siya asintado. Citado. Jimenez sa konseho, Marikina protektado. Citado. Arvin Jimenez tayo Citado. protektado. Kay Arvin Jimenez. Citado. Nyo'y asinsado. Kay Arvin Jimenez ang wali ay bis. Ba? Ang Citado napaka-sincere. Ay, mali pala. Alam niyo yung Citado. Citado napaka mainitin ang ulo. Tapos sinungaling. Tapos dahil maraming naloko. Tapos puro kalokohan lang yan. Citado. Sino yung sabi niya? Yung mga kalaban niya. Kasi sinisiraan siya eh. Siyempre, yung mga hindi totoo, yun ang sasabihin nila. Oo. Yan ang sinasabi nila kay Citado. Dahil natatakot sila na mabubuting tao mapunta dyan sa City Hall. Kilala ko kay Citado, komedyante, host sa Strange Brew. Nakikilala ko si Citado mula nun sa TV hanggang sa personal dito sa Santa Elena ng Marikina. Pag binabati mo, kumako ay di plastic. Si Jimenez, Arvin, no? Pero mas kilala namin Citado kasi nung sa kolehiyo kami sa Polytechnic University ng Pilipinas, magkasama kami. Sabay kami pumasok sa kolehiyo. Yun yung mga panahon na talagang si Citado hindi mo pa masasabing komedyante kasi seryosong-seryoso sa buhay. Yung personal kong pagkakakilala, ito yung taong masiyahin at malapit sa kapwa-tao niya. Taong may paninindigan, may prinsipyo. Tsaka siya yung taong pag sinabi niya, gagawin niya. Si Jimenez, prinsipyong tao, buong desisyon, matalungin. Palasip ba? Tapos palapati siya. Concern siya sa Marikina. Pagkakilala ko kay Citado, pangmasa siya. Pangalawa, hindi siya isnabero sa taga Marikina. Kasi laki siyang Marikina. Si Citado, ang pagkakilala ko sa kanya ay very good citizen. Napakabait ng taong yan. At same time, nakasama namin sa may medical missions, feeding program, sa mga bagyo, laging naaagapay lagi yan, lalo na dito sa distrito ng Macuno ng Marikina. Pinapakita niya lagi sa amin ay ang kabutihan at pagiging tapat sa kapwa. Yan ang mga natutunan namin kay Brad Citado. Simple tao, may prinsipyo. Citado, ang pagkakakilala ko dyan, mabait na tao. Kung sino man ang makita niya na matanda, talagang siya magalang na tao. Wala siyang maipipintas, wala siyang itinatangi. Malalahanin sa mga nakatira sa mga rural areas. Matulungin sa mga kapwa niya tiga rito sa Marikina. Kami personal na pagkakilala, yung tumakbo siya nung nakarang eleksyon na councilor. Tapos hindi pinalat, pero at least lumaban. Si Citado, bukod sa pagiging makabayan, si Citado ay kilala ko bilang makakalikasan at makatao. Marami na rin kaming mga pagkakataon na nagkasama kami sa parliamentary na lansangan at doon ko rin nakilala si Citado bilang isang totoong tao na nakikisalamuha sa mga manggagawa. Nakarang habagat magkasama kami ni Citado, no? Kasi karamihan dito sa aming kapitbahay nabaha. Kaya nagkaroon kami ng mga ilang aktibidades, kasama dito yung pagbibigay ng relief at paglulunsad ng isang libreng labahan dito sa aming mga kapitbahay, dito sa Malanday. Nung habagat, si Citado nakita natin ditong tumulong. Damit, bigas, medical mission sila sa may isang Pagita village. Marami din siyang tao na gustong matulungan. Magagawa ni Brad Citado dito ay baguhin ang sistema ng politika dito sa Marikina. Marami siyang idea na pwede natin
intayin na isulong sa konseho. Ang laki ng participation niya sa Mega Tule. Dito sa service namin sa Balanday na medical mission, dental. Always nandiyan siya. At gusto mo siyang makausap. Nandiyan siya at pirming o ina-avail niya yung sarili niya pirming. Makikita yung yung katangian na dapat makita niya sa isang politiko, yung visibility niya sa mamamayan eh. Laging andyan si Tado. Makikita mo, nung habagat lang makikita mo. Nag-imbita pa siya ng mga ibang mga doktor galing sa ibang bayan para lang mabigyan o mapunan yung mga may sakit na mga bata rito nun. Mga nilalagnat-lagnat, sipon. May mga dala silang gamot nun. Ayun ang mga dapat kailangan natin dito sa Marikina. Yung mga politiko na handang tumulong, magbigay ng tulong sa mga kapwa natin taga Marikina. Hindi yung pagka-eleksyon lang at saka lang natin sila nakikita, di ba? 1, 2, 3. Dito sa Marikina, mayroon akong kakilala. Tado Nakita nyo, recycle do ang ginagamit niya dahil imbis na magputol pa siya ng puno para ipagawa ng kanyang mga poster. Nakita niyo mag-isip? Ano ang protektadong Marikina? Ito yung battle cry na bit-bit at ilalaban namin ni Tado. Itong battle cry na to ay naglalaman na 4 na puntos. Una, ay yung usapin ng paglala ng klima. Dito sa ating lokal, dapat din na maghanda ang ating pamahalaan ng mga pang-ayuda, proteksyon, o kundi man ay mabigyan din ng pangtustos yung mga pamilya na nababaha. Dahil ito ay isang pananagutan, dapat ang ating gobyerno ay maglalaan ng pondo para dito. Tatanim para may money, para makakompleto man lang sa pang-araw-araw na gastusin. Sakripisyo lang para mabuhay. Protektado Marikina, paglaban. Marikina, protektado, ipanalo. Kalawa, gusto rin natin na matiyak yung pondo ng pamahalaan, ang lokal na pamahalaan dito sa atin. Kung may umaabot na tayo ng 1.7 billion, ang pondong ito ay na sobrang labis-labis na makakatulong kung magagamit ng tama. Dapat nating kalahok ang mamamayan dito para ang pondong ito ay mailalaan natin sa tunay na dapat paglaanan sa pagbibigay ng serbisyo at higit sa lahat ay pagtataguyod ng ating mga pagunlad ng pamumuhay. Ang Marikina walang sariling hospital para sa mga mahihirap. Gaya namin na magta-tricycle lamang, kapag nagkaroon ng sakit ang mga anak, nilagnat, sinipon, siyempre yung kinikita namin sa paghahanap buhay sa tricycle lang, sapat lang para sa pang-araw-araw pangangailangan namin. Kaya yung mga ganong medical na dapat meron sarili talaga ang Marikina. Protektado Marikina, paglaban. Marikina, panalo, panalo. Katlo, gusto rin natin bigyan ng proteksyon ang kalusugan ng mamamayan. 17 years na tayong naging syudad. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong general hospital. Malaki ang pangailangan natin sa isang ospital. Marami sa ating mga kababayan, imbis na dito sa syudad natin bigyan ng kalinga, pumupunta pa sa PGH, pumupunta pa sa Labor Hospital, pumupunta pa kung saan-saan syudad. Pero dito sa atin, dapat mayroon tayong isang general hospital na magtitiyak ng kalusugan para sa mga taga-Marikina. Sa mga rooms, kulang po ng rooms kung saan po kami nagro-rooms. Kaya nga kami nag-aaral sa PLMAR para dahil nga mababa yung tuition fee. Kasi tataas nila ng 8,000, hindi na namin kakayanin. Dapat yung pondo ipaalam din sa mga estudyante para malaman namin kung talagang walang pondo or meron. Kung saan napupunta. Protektadong Marikina, ipanalo nyo. Ika-4, yung usaping edukasyon. Krusyal ang usaping edukasyon sa paghuhubog sa mga kabataan. Ang PLMAR o ang pamantasan ng lungsod ng Marikina na ginawa nating isang pamantasan
para bigyan ng edukasyon ang ating mga kabataan. Hanggang ngayon, patuloy na tumataas ang tuition fee. Sabi natin nung umpisa, nung tinayo ito, gusto natin na mas mura ang edukasyon. Pero hanggang ngayon, patuloy na lumolobo at tumataas ang tuition fee. Kaya ang mga bagay na to gusto natin. Responsibilidad ng pamahalaan na maging libre dapat. Pero kung hindi pa kakayanin sa panahon ngayon, gusto natin matigil ang pagtaas ng mga tuition fee yan. Protektado Marikina, panalo mo, ipaglalaban ka. Tulad namin sa mga vendor, masikip din sa amin kasi ngayon natitikitan kami eh. Kung kami nakikita naglalakad lang, nagtakal kami, tikit na, hindi na kailangan magpaliwanag. Sana ngayon, pag ngayong tatakbo si Tado, matulungan kami sa mga problema ng buong TODA. Gusto lang namin magkaroon ng representative sa konseyo. Sana magkaroon ng departamento sa munisipyo, TODA. Hindi nabibigyan ng katuparan. Kung saan ka namamasada. Hindi lahat sa Malanday nandun na, pinapayagan ng CTO natin. Pinagbabayad kami ng tama, pero hindi naman nila ginagawa yung kanilang obligasyon. Pinababayaan kami eh. Hanggang sa ngayon, wala kami naririnig na solusyon sa City Council. Noong araw yan, nung mga panahon na yun, may mga may mga kaso, hanggang sa salita lang. Walang mga formal na aksyon. Kung sana manalo si Tado, sana to pa rin ni Tado yung kanyang mga pangako na tulungan kami. Talaga interesado siyang maglingkod. Kaya ako tatanungin, bibigyan natin siya ng pagkakataon kaysa naman doon sa kumandidato na ang hanap lang power. Ang pagtulong ay isang pribilehiyo, hindi isang katungkulan. Ang magagawa ni Tado sa politika, unang-una, yung kakayahan niya at natumulong sa mga tao rito, mabibigyan niya ng importansya ang bawat isa. Ang gawin mo, baguhin mo sistema dito sa Marikina. Ayusin mo at gumawa ka ng maraming batas na pwedeng pakinabangan ng mga maliliit dito sa Marikina. Kaya niyong tulungan ng mga taong mga kailangan, kaya bigyan natin sila pagkakataon na mapanungkulan sa atin. Hindi lang siya sa telebisyon, hindi pang masaray. Ibang klaseng naman, pananaw. Diba? Subukan naman natin dahil ang tagal na natin inaano yung mga sistemang matagal na, mukhang hindi successful, merong mali. Mataas ang aming rekomendasyon sa ngalan ng Scouts Royal Brotherhood sa kanya dahil sa mga nagawa niyang outstanding na pagtulong at continuous na pagsuporta. Hindi may papanalo ni Tado ang labang ito kung siya'y mag-iisa lang. Subalit kung magsasama-sama ang mga tao na may iisang layunin na mapabuti ang pamayanan, ang buong komunidad, ang buong lipunan, ito'y matutupad. Ating bigyan ng pagkakataon. Baka sakali naman ay mabago ang patakaran natin sa Marikina. At marami siyang matutulungan karkula ko, lalo na sa mahihirap. Kung katulad at magkakaisa, nakatulad namin vendor, sana magtagumpay siya sa kanyang minimiti. Eleksyon man o wala, si Tado, lagi natin nakikita nandyan. Lalo na pag-eleksyon ng tao po yan. Baka bahay-bahayan pa natin. Baka sa bahay-bahayan natin siya pa mismo ang kumatok para magbigay ng tulong sa atin. Basa, simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Yan. Hanggang sa tagumpay. Pag tagumpay na pwede nang hindi na simple. Hindi, biro lang Ganun yan. Kasi nga, simpleng tao si Tado. Kaya, ganyan ang kanyang slogan. Ha? Kaya, alam niya ang damdamin natin, ha? Yung mga mahihirap. Alam niya. Kaya, mapaparating niya yan dyan sa Sanggunian. Kung sakaling pala rin siya at pumasok bilang ating konsehal dito sa 1st District ng Marikina. Ha? Bakit nga ba ulit tatakbo si Tado? Sa totoo lang, ang sabi niya lang sa akin walang magtatanggol sa masa kung wala tayo. Tingin namin, mas marami nangangailangan at marami naghahangad ng pagbabago. Kaya lalaban ulit tayo. Serbisyo na gustong ibigay ni Tado ay serbisyo para sa atin at serbisyo na magbumula sa kanyang pagnanais niya na mabago at magkaroon ng isang Marikina na protektado.
Jimenez Arvin, siya si Tado. Hanapin nyo, number 10 sa balota. Iboto po natin. Arvin Jimenez, number 10 sa balota. Tandaan natin, number 10, ipanalo natin. Para kung si Jimenez Arvin, siya si Tado. Tandaan, number 10, ipanalo natin. Para konsehal, Jimenez Arvin, siya si Tado, Marikina protektado. Huwag po natin kakalimutan si Jimenez Arvin. Si Tado po yun. Protektado ang Marikina. Panalo mo, Arvin Jimenez. Panalo mo. Jimenez Arvin. Si Tado po yun. Tandaan nyo. Jimenez Arvin, ipanalo na po natin si Tado. Ngayon na! Jimenez Arvin. Tandaan nyo si Tado yun. Kaya parang awa nyo na. Iboto nyo po si Tado. Parang awa nyo na sa Marikina. Ha? Jimenez Arvin, ipanalo natin para sa konseho ang kailangan ng ating mamamayan sa Marikina. Oh, sino po hahanapin nyo? Simple lang ito. Jimenez Arvin. Si Tado yun. Number 10. Ha? Shade nyo lang sa Picos. Para konsehal. Yan. Si Tado ay Jimenez Arvin. Jimenez Arvin. Jimenez Arvin. Si Tado ay Jimenez Arvin. Ang konsehal natin, iboto nyo pa rin.